Ipinagdiriwang ngayong Huwebes, April 23, ang World Book Day. At sa selebrasyon nito sa bansa, naging focus ito ang free access sa mga babasahin at paglinang sa imahinasyon at pag-iisip ng kabataan para matugunan ang mababang reading proficiency sa bansa. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almuhan. Isang libro, libo-libong kwento. Yan ang hatid ng pagbabasa. At ngayong World Book Day, all in sa pagpapaalala sa publiko lalo na sa mga bata at kabataan ang kahalagahan ng pagbabasa ng libro para sa mas magandang kinabukasan. Itinatag ng UNESCO ang World Book and Copyright Day noong 1995 para isulong ang pagbabasa, pagpapalathala at ang proteksyon ng intellectual property. Kaya sa pagdiriwang nito, engaging storytelling ang handog sa mga batang magiliw na nakinig at nakiisa sa aktibidad. Kultura ng pagkaing Pinoy ang laman ng storytelling ng chef na si Miguel Cabel Moreno. Para naman sa author at guro na si Dr. Eugene Evasco, hindi lang libangan ang pagbabasa ng libro, kundi plataporma para mag-isip ng malalim. Gusto kong ibigay ang kaligayahang iyon sa mga bata para sila ay maakit na muling magbasa at maniwala sa kapangyarihan ng kwento at ng tula. Paalala naman ng Pinoy rapper icon na si Glock-9 bilang isang ama. Yung reading ay isang paraan upang makapunta ka sa ibang lugar, makarinig ka ng iba't ibang kwento at maka-experience ka ng mga iba't ibang bagay. Mababasa nila yung mga nangyari noon, yung mga current events, no? Nagiging aware yung mga bata, hindi lang nakukulong sa mga iba't ibang games online, no? Layon din ng World Book Day na tugunan ng puwang at kakulangan sa reading proficiency sa bansa. Ayon sa Program for International Student Assessment o PISA noong 2018, humigit kumulang 80% o 8 sa bawat 10 estudyanteng Pilipino na may edad 15 ang nag-perform below minimum proficiency sa reading. Ibig sabihin, may kahinaan sa pagbasa at pangunawa kahit nasa high school level na. Habang sa pag-aaral naman ng Commission on Education o EDCOM 2 na inilabas nito lamang Enero, malaking bahagi ng mga mag-aaral sa grade 3 ay hindi pa nakakamit ang inaasahang antas ng pagbasa para sa kanilang grade level. We are very committed particularly to giving the children and different kinds of communities, particularly the access to books. More importantly is that we want everybody to fall in love again with reading a book. Kailangan nating magbukas pa, magtatag pa ng maraming mga aklatan, ipamahagi ang mga aklat sa murang halaga. Kung hindi libre, sa murang halaga. Panawagan ngayon ng mga manunulat, maging ehemplo sana ang mga magulang sa kanilang mga anak pagdating sa pagbabasa at pagtangkilik sa libro imbis na gadget. Dahil sa bawat pahinang binabasa, bagong kaalaman at malikhaing isip ang nabubuo na para bang nilalakbay natin ang malawak na dimensyon ng mundo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano.